Magandang araw po sa inyong lahat. Kakaiba po yung video natin ngayon. Ito yung inverter welding machine board na nakuha ko mula sa electronics repair shop. Tingnan nyo po nangyari dito sa auxiliary power supply section. Nakakatawang tingnan, parang nababoy na at ang sama ng itsura. Yung mga surface mount na pyesa, pinalitan niya ng mga through hole components. Ano kaya nangyari? Bakit niya ginawa yon? Hindi naman sunog yung board para masira lahat yung malilit na pyesa. Ang hula ko, may sira itong board na hindi niya mahuli hanggang sa kung ano-ano yung pyesang pinalitan niya. Yan po ang aalamin natin sa video na ito. Bago ko pa galawin yung board, testingin ko muna kung may power ba ito. Kinabitan ko lang ng pansamantalang saksakan at sukatin natin yung mga test points ng power supply. Una, itong 310 volts DC, dito natin tetestingin yan sa pin header. Ayan po, okay naman, may 310 volts. Susunod naman yung mga DC voltage output ng auxiliary power supply. Yung green na wire, hininang ko lang yan sa ground ng board para madali ko ma-clip yung negative probe ng aking voltmeter. Itong pyesa na tatlong paa ay yung 7-8 o 5 IC. Yung input voltage niyan galing sa output ng auxiliary power supply. Pakita ko sa inyo sa input side nito dito sa pin number 1, 18 volts. Yung nakukuha natin, sobrang taas. Sa output naman nito, kita nyo, saktong 5 volts kasi yun yung trabaho nitong linear regulator. Tapos, sukatin ko yung 24 volts output sa connector ng fan. Ayan ang sobrang taas din, umabot ng halos 35 volts. Malamang masira lang yung 24 volts na fan kung ikakabit dyan. Ayusin ko muna yung auxiliary power supply, kaya papalitan ko yung mga resistor. Meron akong isang set ng SMD resistor na pamalit, kaso wala ako nung saktong 5.6 kilo ohms para dun sa feedback resistor, kaya pinili ko na lang yung pinakamalapit na value. May epekto po yun sa output voltage, makikita nyo maya-maya. Ayan po, malinis na tingnan at testingin na natin yung output nitong auxiliary power supply. Yung kanina na 18 volts, 15 volts na lang ngayon, kaya mas okay na. Yun namang para sa fan kanina, 35 volts yung nasusukat natin, ngayon 28 volts na lang. Kung tutusin, mataas pa rin ng konti. Paano kasi hindi sakto yung value ng feedback resistor ko? Pero okay na yan sa ngayon, paganahin ko lang itong board. Ngayon, pagtuunan naman natin ang pansin itong PWM controller. Ito kasi yung napansin ko, tanggal yung isang 4688 MOSFET. Kaya palagay ko may problema yan dito sa PWM controller. Ang PWM IC na gamit nito ay yung talamak na SG3525. Napansin ko napalitan na itong IC kasi hindi na ganun kapantay sa PCB pads yung pagkakahinang. Kaya ito muna tetestingin ko yung IC kung buo pa. Pakita ko muna sa inyo yung pagtesting nitong SG3525 ng walang oscilloscope. Bali, multimeter lang po ang gagamitin. Isa-isahin ko pong i-probe yung mga pin. Una yung VREF, yung pin number 16. Dapat may 5.1 volts yan. Output kasi yon nung internal voltage regulator nung IC. Sumunod yung pin number 15, supply voltage ng IC. Ito okay naman, may 15 volts galing dun sa auxiliary power supply. Sumunod yung pin 14 o output B. Pulsating square wave output yan, pero dahil voltmeter ang gamit natin, pinakikita lang nito yung average DC voltage. Ayan po, nasa 5 volts mahigit. Yan yung tamang level niyan. Ibig sabihin may output. Maya-maya titingnan natin sa oscilloscope. At susunod po yung pin number 13, collector supply voltage. Yun bali yung supply sa internal output transistor ng IC. Ito po, mukhang may problema tayo kasi sobrang baba. Dapat sana halos pareho lang yan ng pin number 15 kanina. Dapat malapit sa 15 volts. Sumunod yung pin 12, yung ground, kaya dapat 0 volts. Sumunod yung pin 11, output A. Ang nakukuha natin nasa 1.3 volts.
Ito po may problema kasi sobrang baba. Dapat sana kamukha yan nung output B na nasa 5 volts mahigit yung masusukat natin. Sumunod naman yung pin number 10 shutdown, dapat yan 0 volts kasi nakakabit yan sa ground. At yung pin number 9, dapat yung pin number 9 mababa ng konti sa VREF. Dito naman po sa kabila, pakita ko lang sa inyo yung mga importanteng pin. Sa pin number 1, nakakabit yan sa ground kaya 0 volts. Yung pin number 2 naman, nakakabit yan sa VREF kaya ang voltage niyan nasa 5.1 volts kamukha nung pin 16. Sumunod po yung pin number 4, oscillator output. Sa voltmeter, may bababasa dapat na less than 1 volt. Ganyan. Sa pin number 5 at pin number 7, triangular waveform po yung output niyan. At sa voltmeter, may nasa 2 volts po tayo mababasa. Ganyan. Ngayon, alam na natin na may problema itong PWM. Hindi normal yung output nitong IC. Yung ibang technician, palit agad ng SG3525. Kagaya lang na nangyari dito sa board na ito, pero hindi naman nagamot yung sakit. Alam ko na kung ano yung problema dito sa PWM controller, pero bago tayo magpatuloy sa ibang pyesa, ipakita ko lang sa inyo yung waveform gamit ng oscilloscope. Ito bali yung normal na IC. Pin number 4, oscillator output. Pin number 5 naman yung sawtooth waveform. Dito naman sa kabila, yung pin 14, output B. Ganyan dapat yung waveform, pulsating 0 to VC o 0 to 15 volts. Sumunod yung pin number 13. May problema po tayo dyan kasi kita nyo namamatay, kaya bumagsak yung voltahe pag measure sa voltmeter. Ito naman yung pin 11, output A. Kita nyo po, mali yung waveform. Dapat sana kamukha yan yung output B. Ito po, ipakita ko sa inyo, gagamitan natin ng isa pang channel ng oscilloscope. Kapag i-probe ko po yung pin 14, output B, at pin 11, output A, makikita nyo po na dapat yung output A kapareho nung output B, pero dito hindi. Nakita nyo dito sa schematic, yung output ng SG3525, papunta yun dun sa 4688 MOSFET. Bali, ang laman nga pala nung 4688 IC ay dalawang MOSFET, isang N-channel at P-channel. Kaya kita nyo yung mga pangalan ng pin S1, G1, D1, S2, G2 at D2. Bali yan yung gate, source, at drain ng MOSFET. Tapos po, dun sa board natin, di ba tanggal yung isang 4688 IC? Yun po yung nasa output B, kaya maayos yung waveform. Ito namang natitirang 4688 MOSFET na nakakabit sa output A, yun yung mali ang waveform. Pakita ko po sa inyo kung bakit. Kung tetestingin po natin itong 4688 IC, para lang din po kayo nagtetest ng normal na MOSFET. I-set ko po yung diode check function ng multimeter. Tapos, ayan po, yung gate to drain, shorted. Yung source to drain, ganun din po, shorted din. Kaya pala ganun yung waveform ng output A. Hindi umaabot sa 15 volts yung pulse kasi shorted yung load niya na 4688 MOSFET. Ngayong natanggal ko na po yung 4688, siguraduhin ko lang na yung shorted ba na MOSFET ang dahilan kaya mali yung output ng SG3525. Kaya testingin muna natin uli bago ako maghinang ng bagong 4688 IC. Ito yung pin number 14, output B, nasa 5.59 volts sa voltmeter. Tandaan nyo po yun. Sumunod yung pin number 13. Ayan po, umayos na yung voltage niya. Kanina nasa 9 volts, diba? Pero ngayon tumaas na, nasa 14 volts na. At susunod yung pin number 11, output A. Ayan po, okay na. Ganyan dapat yung voltahe niya, katulad nung pin number 14, output B. Ayan po, pinakita ko po sa inyo na pwede kayo mag-test at mag-troubleshoot ng PWM controller kahit walang oscilloscope. Ito na po yung output A at B ng SG3525 sa oscilloscope. Yan po yung normal na waveform kumpara sa kanina na may problema. Bale, makikita nyo dito, naghinang lang ako ng dalawang bagong 4688 dual MOSFET. At testingin naman po natin ngayon yung output nitong dalawang MOSFET. Dito po tayo mag-test sa 4 na pins na dikit-dikit.
Ito ang nakukuha natin nasa 1 volt lang, sobrang baba. Pulsating output kasi yan, 0 to VCC, kaya sa voltmeter dapat nasa 5 volts man lang. Kaya hindi pa pala nauubos yung problema nitong board. Kita nyo kasi dito sa schematic, ang output ng dalawang 4688 papunta yan sa primary coil ng gate driver transformer. Yun bali yung magbibigay ng AC signal sa gate drive transformer. Pero ang amplitude ng waveform dapat mahigit sa 10 volts. Kaya naman dapat mahigit 10 volts kasi nasa 10 volts ang karaniwang gate threshold voltage ng mga IGBT. Eto, kapag prinobe po ng scope yung primary ng gate drive transformer, may AC waveform nga, kaso nasa 1.5 volts lang yung amplitude, sobrang baba. Balikan natin yung 4688. Yung pin number 3, supply voltage dapat yan nung P-channel MOSFET sa loob ng IC. At ang value nun dapat pareho nung BCC na 15 volts. Iyan po yung nababasa ng voltmeter, nasa 1.58 volts lang. Kaya yung amplitude ng waveform natin kanina sobrang baba, nasa 1.58 volts lang din. Kaya ngayon, babalik ulit tayo dun sa auxiliary power supply section. Hanapin natin kung nasan na yung sira. Bale, kapag tinuntun ko po sa PCB yung pin number 3 ng 4688 IC, ito yung linya na yan, papunta yan sa positive ng electrolytic filter capacitor. Ngayon, kapag itinihaya ko ulit yung board, yung top layer ng PCB, makikita nyo, yung positive ng electrolytic, nakakabit dito sa isang resistor na nakaseries papunta sa supply voltage na BCC. Mas madali nyo po makikita dito sa schematic diagram. Ito yung linya papunta sa supply ng 4688 at ito yung resistor na nakaseries papunta sa BCC. Testingin ko po itong resistor at ayan po, nahuli na natin ang salarin. OL o open pala yung resistor na yan na dapat sana 1 ohms lang yung value. Pinalitan ko na ng 1 ohm resistor at isang napakalit na resistor lang pala yung huling sira nitong board na ito. Testingin na uli natin gamit ang oscilloscope. Dito na tayo sa primary ng gate drive transformer. At ayan po, ganyan dapat yung waveform. Equal sa VCC o 15 volts yung amplitude ng signal. Ngayon na may tamang signal na tayo sa gate drive transformer, pwede ko na pong kabitan ng IGBT. Ayan po, saka ko palang kinabit yung dalawang IGBT. Hindi katulad nung iba, basta nasira yung welding machine, palit na agad yung IGBT. Isasaksak ko na po sa saksakan at ayan, may output DC voltage na itong board natin na nasa 65 volts. I-test ko rin ng test light, okay na. Okay na po. Sana po ay nagustuhan nyo itong video na ito dahil mabusisi po mag-record at mag-edit ng video. At yung schematic diagram po na pinapakita ko sa inyo, ako po mismo nag-drawing at nag-reverse engineer ng board para magkaroon ng schematic. Ipinapamahagi ko po ng libre itong schematic circuit diagram. Ang hiling ko lang po mag-like kayo sa video, mag-follow sa Facebook page ko, o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag din pong kalimutan na magtanong at mag-comment at ibahagi sa inyong mga kaibigan yung mga videos ko kung sa palagay nyo ay makapakipakinabang. Maraming salamat po.